Walay panalangin kung walay obedience. That's why ginaayos nato din so that ang favor ni Lord nga ginadream, ginapray nimo, ginapangay nimo. Surely, say the word surely, it will come to you because you are designed by God that He is going to bless you. Design ka ni Lord nga panalanginan kaniya. Nga naman, anak kaniya, magrepresent ka sa iya, dili gusto ang Ginoo nga mapaulawan siya sa imong kinabuhi. Triple nga result. Favor from God, wisdom, then 10 times better. Imposible, di ba? Pero nahasulat o nahibot. Sa unsa nga desisyon ni Daniel, verse 8 lang iyang gi-decide. And he resolved himself not to defile. Mao ni mga kaigsunan, gusto namo na masabtan nato na message sa atong life every day. That's why I resolved also into my heart that when I begin to understand the ministry of discipleship in ako, Lord, todo na ni 10 times better. To deliver the Word of God, let us welcome the Senior Pastor of Generation for Christ Ministries, Pastor Charlie Pryor. Come on for the Lord. Come on, you can do better than that. Para sa Ginoo, kanang the best na mga pagpakpak. Come on everyone, clap your hands to Jesus. This is a celebration. Father, we thank you. Receive our declaration of worship to your name. Since the start of this program, this activity, Lord, we honor you. Today, even after this, O Lord, as we go back home and go to our different assignment, Lord, thank you. Be lifted up, be glorified. Lord, padayo na kini Ginoo, di lang ni kutob dinhi sa among panagtigom, but mao ni Lord ang among baseline. This is our barracks that we want to receive instruction, we receive reminders para Lord, aduna kami kusog, aduna kami Ginoo will nga among ipadayon sa unahan because Lord, mga instrumento kami nimo. We give you praise and glory again, Lord, for you alone is worthy. In Jesus' name. Everybody say amen. Please take your seats. I-greet ang imong katapad ing na Happy New Year. Still, napaghihapon ta sa bag-ong tuig kay January man gihapon karon, no? So, salamat sa Ginoo. How many of you receive already the blessing of the Lord this morning? No, congratulations ni ana, no? Oga, salamat sa Ginoo nga adunay kahayag na niya di sa inyo, no? Daghang purpose ang kahayag. Palakpakan nato si Lord sa kahayag. No? Daghan kayong purpose sa kahayag. Usa ni ana, kung doon ay kahayag, dili na gyud maghari ang kangit-ngit. No? Unya, ikaduha, kung doon ay kahayag, maulaw na ka mutulog, kay makita naman ka. No? Kung doon ay kahayag, lami na kay mo take notes, kay dili na ngit-ngit ang imong notebook. No, daghan kayong purpose ang kahayag. No mo na nga nagdugang taog kahayag sa atong hall. O kulang pa ni, no, daghan pa kay tag-ibutang kay gusto nato nga kung sa kahayag ng mga kunita astudom o kanang aranita, hayagon sa nato diri sa atong church. No, kay para makit-an gyud ang mga refleksyon sa kahayag sa atong mga nawong diha kay Lord. No, lingi imong katapad ing sa kahayagan nimo oy. No, grabe. Oh, ayaw to talking agtang kay lahi man ang imong gitan-aw, no? Ang mga dagway nga grabe ka, I believe positive kayo. Kay nga naman ay words sa Ginoo, no? The word of God when declares let there be light, and the Bible said and there was light. So only those nga nag-receive sa word, sila lang adunay light, no? Sila lang adunay kahayag. Mo na nga ang kinabuhi nato nahimo lang siyang significant sa dihang aduna na kay word. Kaya ang word, mao na siya ang mag-lead sa ato. The Bible said in the book of Psalm 119, 105, no? The word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. No, kung wala ang word, walay kahayag ang imong lakwan. Kung nga, blessed are you, blessed are those nga nag-adhere, kanang nag-receive sa word. Na wala lang nimo igsuon, gi-imagine unsa ang
gideposito sa Ginoo sa imo sa dihang nag-decide ka nga mobalik sa iyaha. Wala lang ka naka-imagine. Pero along the way, samtang mag-journey ka faithfully, mag-journey ka consistently, hinay-hinay nga imo na siyang makitaan mo. Ay, mauday ni. Ay, Lord, mauday ni. And then, samtang nagkadugay, ga-excite ka nga naga-excite. O gusto nato mauna ang atong mga ideklara, no? O salamat sa Ginoo sa pag-respond ninyo sa atong tawag, no? O sa akong tanaw-tanaw, murag mabilang na lang ang bakante nga lingkuranan. Pero salampakpakan nato si Lord ni ana. Og tanawa kung nakay tapad diha nga bakante pa, magpropisay ka. Ingno nimo ikaw nga lingkuranan nay maglingkod nimo sunod Domingo. No, magpropesiya ka. No, ipropisay na. Og tungod kay tapat man nimo ikaw nga lingkuranan, ako'y magdala sa maglingkod ani nga lingkuranan. No? Ikaw ang tubag sa imong propesiya. No, lisod man pod nga Ginoo matandog unta siya nga mag-invite para na mo lingkod diri. Unya imong katapa di nimo kaila, no? So these are mga basics siya pero kung inyo nang buhaton, powerful kay na nga gesture nimo nga nag-believe ka nga gamiton ka sa Ginoo. No? So many things actually, no? Si Lord, grabe, pag mo isip na ka sa Ginoo, grabe ka, yaman kay ang Ginoo. Mayaman siya sa mga pulong. Hours, even days is not enough. No? Para ma-contain nimo siya. Dili gyud siya paigo. Mao na nga ang journey nato is from this level to another level. Gusto na ako makita ninyo ni mga igsoon. No? Nga again no, balik-balik na ako ni ginabalik-balik na to sa pag-pray para gid ta makasabot ba. Masabtan nato and then ikaw mismo mag-convict imong heart, mag-decide ka i-fight nimo. Naga-pray ta kanunay 2 times kanina, dunay nagtindog diri, nag-lead sa prayer 2 times nang gi-declare nako prophetic na gid ni Lord. Nagpray siya, Lord, among gi-pull down ang spirit of religiosity. Another one, isa ka na po siya kay mag-lead sa prayer, iya na pong gihinumduman, Lord, the spirit of religiosity, Lord, among gina-pull down. And I believe, dili lang na siya basta nga prayer, kung makadungog ka ni ana, para gina sa imo o sa ako. Nga ikaw mismo mag-refuse ka, Lord, dili ko gusto, Lord, nga magdawat ko ana nga religious nga spirit. Dili ko religious, Lord, wala ko religious nga spirit, I am a godly man. No? Kaya nga naman ang religious spirit, mag-live na siya sa life nga inconsistent. Mao na ang religious nga spirit, inconsistent. Inconsistent siya nga magbasa, inconsistent nga mo attend sa cell group, inconsistent nga mo ani sa church, inconsistent nga mo adto sa mga training, inconsistent siya sa iyang giving. That person, pag inanay inconsistency, wala lang kakasayod, nag-adapt ka na sa religious nga spirit. Unya magsugod na ka og make of excuses, no? Magsugod na kag bargain kay Lord, Lord nakasabot man ka Lord, Lord nakasabot man ka Lord, Lord nahibalo baya ka Lord. Nagsugod na siya og reason out. That person will begin now to entertain the spirit of religiosity. So inay mong katapad, I'm not a religious person. Sige kanang konbiktado ka nga dili ko religious nga person, no? I will adhere, I will pursue my relationship with my God. Mao na ang atong journey igsoon, ingnay mong katapad relationship. And I learn also in my walk with the Lord nga si Lord dili siya Ginoo nga legalistic. Dili. He is a God of relationship. That's why, pag anhin ni Jesus Christ, ingon siya, I came to fulfill the law. Kaya nga naman ang balaod, puro to mga rituals. But when Jesus Christ came, ingon siya, I'm here to fulfill the law. So meaning, the moment mag-follow ka kay Jesus, more than law. Yes, ma-follow ka sa mga regulations, pero more than ang imong pag-follow sa mga legalistic nga mindset, but gi-follow nimo because you have a relationship with Him. Relationship is better than adhering what is legal. No? Kaya kung naay relasyon, lahi ang imong kind of action nga imong ihatag. Kaya daghan naga-discuss no, ang tithes, kuan man na, Old Testament man na, balaod man na, pwede siya nga mayong balaod. But Jesus Christ came to fulfill that. Now I am doing this not to fulfill the law, but to fulfill my relationship with Jesus Christ. That's why ang atong paghatag sa atong tithes, dili na siya obligasyon ni mga legal ka, but imong heart, appeal na siya. That's why more than tithes ang imong gina-prepare. Later ato nang paghisgutan kay these are the things igsoon nga usahay
si Satan, mao ni ang mga gina-entertain niya sa ato, kinig yung powerful nga religious spirit. That even sa sulod sa mga born-again Christians, no, mga Kristohanon nga nanay relasyon kay Lord, pag dili ka mo grow, dili ka mo go higher or deeper in the Lord, wala lang ka kasayod, nag-relax ka na, pero naa na day kay religious nga spirit. Are you there? So I pray nga this morning, ikaw mismo mamalandong ka na ba ko ni ana? So para nga mawala na sa imo, ingay mong katapad, be consistent. Ayan. That's the word. Pag naging consistent ka na, patay na ang religious spirit. Nga naman, excited ka pag Sunday. No? Praise God. Rain or shine. Kaya gina-congratulate na ako itong mga 2 Sundays na ito. Nga grabe, ulan gyud. Bundak ang ulan gyud sa pagka-Sunday sa morning, pero niagi hapon din No? Karon kay wala na ulan, nadungagan ang attendance. Praise God. No? Ingnay mong katapat, bisan pag nay ulan. Ayan. Deklarasyon na ito na igsoon. Why? Because dili ta mga religious people. Gusto na ta mo grow diha kay Lord. Kaya makita ninyo nga ang Ginoo gyud nagahatag nining mga butangan nato. You know what? Before ko moadto sa akong preaching, sa sharing nga gi-prepare ni Lord, I believe para natong tanan. Gusto lang ko mag-reflect sa atong morning prayer yesterday. Kinsay naka-attend morning prayer? Wow, 85 in attendance, no? Ang atong morning prayer, of course, na yung mga family couple, so more than 85. Magbalik-balik ko pag-remind sa inyo, every Saturday, tune in mo sa atong link nga ginapasa, no? Through Google Meet. No? Pangayo mo sa inyong mga leaders, sa inyong mga network. Mangayo mo, pag matamog mga 4:30 or 4 o'clock, kung nag-start na mong devotional din, mangayo mong link, na leader, unsa may link sa atong morning prayer. And then mag-tune in ka diha kay every Saturday, nagahimo taog hiniusa through virtual. Na din na ang mga declaration sa atong mga pag-ampo. Kay atong gituhuan mga igsoon nga mga pag-ampo gyud mao ni ang walay katapusan dinhi sa kalibutan nga atong pagabuhaton nga kanunay ta naga-connect sa atong Ginoo. Because prayer is not just powerful but very powerful. If you believe that, you will come in prayer. Mao na nga sa atong pag-start today kanina, I challenge all of you nga medyo late. No? Katong mga medyo late lang. No, wala man siguro yung gituyo nga malate mo, pero next Sunday, anhi mo on time, nga naman, ma-miss ninyo ang prayer time. Grabe, ang nindot kayo, gisugda nato ang tanan sa mga pag-ampo, ma-miss ninyo. And the moment na leader mo sa kadini, and then mag-call siya, mag-lead, mag-pray ka din ha. Nga naman, prayer is not just powerful, but very powerful. And the moment you start to open your mouth and begin to speak, you know what? Bisan usahay, di nakakaibawon sa imong gi-speak. Ang tawag nila, speaking in tongues. No, wa nakakasabot pero nagbukas ang imong bibig para ka magstorya sa spirit ni Lord. Still naagihapon din ha ang blessings sa Ginoo because only the Lord sees, nakakita siya lang ang nakakita unsa gid ang naa sa sulod nimo. But better to speak it out, better to open your mouth and speak. Ayaw lang pagpakahilom. Kaya madungog ninyo na kanunay sa mga leader. Ayaw pagpakahilom, open your mouth. Nga naman, when the moment you speak, ikaw mismo makadungog. And then ikaw mismo mabless ka sa imong gipray. Kaya nga naman, when the Holy Spirit will come upon you, He will give you utterance. Ikaw mismo mabless ka sa imong gipray. Wala man kay plano nga mag-commit, pero sa imong pray, Lord, I commit myself. Ikaw, ngano nag-commit man ko? That's the Holy Spirit. Kay kusahay kita mag-pray, grabe na ta ka-conscious, kinanglan, tama gid akong words, correct gid akong sentence, kung mag-in-English ko, dapat correct gid ang pronunciation. Nindot man na kung naka sa public, but when you pray in the presence of the Lord, for me, that doesn't matter anymore kay Lord. What really matters? The condition of your heart. No? Kaya just open your mouth, take advantage of that kay mao ni atong journey igsoon. Where in fact, nalipay kay ko, nga ginasugda nato ang year 2024 nga every time mag-worship ta di lang basta prayer atong gibuhat but series of prayer concerns. Kay kung ikaw do na kay need, you know what, mao ni akong na-learn, ang person nga dunay panginahanglan siya lang ang magampo. Meaning magkaroon siya desire to pray pag naa siya panginahanglan. So meaning to say, when you come to church late, wala kay panginahanglan. Di man ka interesado mag-pray. So ikaw rin nagtubag sa imong sitwasyon.
Na do, kay balo ka, Lord, na ko'y panginahanglan, pero nga asa man ka in the time of prayer. Because only then si Lord magtagbo nimo sa dihang naa ka sa presence niya sa mga pag-ampo. And then, paangat sa Ginoo atong pagbati, meaning ginadalatan ni sa next level nga masabta nato kini. Yesterday, nindot kaayo, kay kini nakakonect sa atong topic, how to prepare. No? When RJ naghatag og reflection, nindot kaayo, basic siya, pero mao man ni ang mga pangutana, nganong unsa man atong pagpangandam. So it's all about, this morning actually, mag-dwell ko din nining kaduha ka butang. No? Ingon siya, be in the tent, na ka sa church dapat. Duha ka butang, be devoted and be planted. Ignay mong katapat, be devoted and be planted. No? So, ako ning prayer sa atong tanan din Nakaroon nga year 2024, kung ang imong life before, nagbalhin-balhin ka, sag-asa-asa na ka, muadto ka sa church, ay, di ko ganahan rin, balhin nasad ka, oy, daghan ka man nakita, hindi, balhin na po ka, I pray for you, that this year, I will declare that you will stay on the GCM family. Nga naman gikinhanglan, ma-develop ta din maging devoted ta, o magiging planted ta. Kinsa ta maging devoted kay Lord? Devoted ta sa iyang word, devoted ta sa iyang mga word, unsa iyang gisulti, be devoted. Doon na kay devotions. No? Doon na kay something nga imong i-offer sa iya. That is your devotion. And then, ang imong devotion, dili siya mag-flourish the moment you are not planted. No, dagan sa ato din, background nato, mga farmers. Kanunay nato nang ginasulti. Gusto ka mo grow kay Lord, pero wala kay daily devotion. Dili ka devoted sa imong mga promises. And then, wala ka na plant, pero gusto ka nga mulambo. Nothing will happen to you, Exon, I tell you that. No? Labi na kung putol-putol, wala na kagibaon sa inahitabo. Dili ka maging, pag ang person, dili siya planted, sure, wala na siya fruit. Sure na. Kung naa may fruit, artificial. Kanang artificial, dili mo dugay. Pwede siya mag-invite, kay pakita ganyan, nagang kong gi-invite. Pero kanang iyang gipang-invite one day, wa na po'y nahibilin. Pati siya mismo nga nag-invite, wa na po. Or in fact, ang worst, siya nga nag-invite, siya pa'y una na wa. And these are mga practical things na gusto na ako, ma-learn na to, nga gikinhanglan di ay kini nga commitment. We have committed ourselves to be devoted by the grace of the Lord. We have committed ourselves to be planted in this church. We committed that. That's why we call your commitment to God, so that we can flourish together. We can go together to our next level. Why? All of us are devoted and all of us are being planted. Can I hear an amen to that? Of course, makaagitag something nga dili nato usay giganahan nga maagian. Storms in life, ingon pa kung tawagon. Pero when you are planted, kung doon ay storm, pwede ka kung asang hangin, dito po na mubaw ka dito. Pero pag wala ng hangin, bounce back ka, balik ka sa imong gibarugan. Why? Because you are planted. Pero gani kung dili ka planted, pag ihuros sa hangin, maapil ka kahuros. Maapil ka. Asa naman to? Na storm, niabot. Asa man siya? Tuwa na anod. Nga naman, wala na planted. But when you are planted, bisan pagunsa na, tapos rooted pagyod, then, Exon, these are but mga practical nga akong na-learn, and as an introduction to my word, karon na buntag. Are we learning here? No, gusto na ako mag-learn tanining mga butanga. From the depths of my heart, I am so grateful to God sa opportunity, every now and then nga ginahatag niya, alang ka namo nga mag-share kini nga mga principles o mga truth from the Word of God. Let's go now to our topic. Our topic this morning is all about the principle of firsts. Amen. Sa ako nang ingon sa inyo, ang Bible is, sa dihang nagkaroon na tag, knowing Jesus, the Bible is not a legal book nga imong sundugon, imong sundon. But you know what? The Bible is full of God's principle. Ingna imong katapad, God's principle. Sa ato pa kung mga prinsipyo sa Ginoo imong buhaton, the one who gave that principle, gamito na ko ang word, is obligated. No, sorry to use the word.
Pero that's the best word that I can use, no? The one who gave that principle is obligated to fulfill kung unsang nakapaloob ni anang maong principle. In fact, gusto ko mag-start sa pag-declare sa manini. If God is first in your life, then everything will come into order. If God is first in your life, listen to this, then everything will come into order. That is the truth. Kung si Lord mo'y una sa imong kinabuhi, ang tanan, ingnay mong katapad ang tanan, will put into order. In other words, will put into in alignment. That's very important word. So kung imong i-negative ni siya, imong balihon, simple lang. If God is not first in your life, unsay mahitabo, then your life will be disordered. Your life will be not in alignment. Pag kalisod magkinabuhi igsoon, pag disorder, og not in alignment. Bisag unsa nimog pugos, bisag unsa nimog panindot, kay sa pagsugo dili na gyud mao, di gid na mamao. Unless mo balik gid ka dito sa basic principle na imong ayuson. Amen to that? Gusto na ako maka-learn ta nga principle because this is again, this truth ni siya sa Bible. That's why kanang Matthew 6:33 nga verse, very very important na siya nga revelation. Nani na ang word na first, say the word first. Kay Lord, grabe ka importante ang pulong nga una. First. Kay gusto sa Ginoo masabtan nato na kaya if God is first in your life, then everything will come into order. So meaning to say, kung nag-decide ka karon nga si Lord may una sa akong kinabuhi, sigurado na, klaro na kaayo, nga ang akong kinabuhi sa unahan, maplastar siya. Let's go back, ibalik to dito nga slides. Kay gusto sa Ginoo mapahalo na akong life in the beginning. Kabalo siya nagkaguliyang ka, kabalo siya nga nadaot ka, kabalo siya nga naghimo-himo ka, nagpatuyang. Kabalo si Lord ni ana. Pero ang iyang gisik karon sa imo, mag-decide ka, Lord, mubalik ko sa imo. Lord, ikaw na gyud ang akong unahon. And you know what, kinipon akong na-learn. Bisan pag dili ka gusto nga si Lord imong unahon, pero kay Lord siya gihapon ang una. Kay never siya nga mahimong ikaduha, ikatulo, ikaupat, dili. Ikaw lang ang nag-deny nga, dili una si Lord. Pero ang tinod, walay mawala kay Lord. Number one, gyud gihapon siya. God gyud gihapon siya, walay mawala kaniya. Kaya praise God, nag-decide ka. Praise God, naghimo kag desisyon. Lord, mubalik ko sa imo. That's the greatest, one of the greatest decision you made in your life. That's why si Lord gusto niya makita nato kini. Atong basahon ang verse sa Bible, Exodus chapter 13, from verse 1 to 2, and then mag-jump lang ko dayon for the sake sa atong i-emphasize din verse 12 to 13, chapter 13, verse 1 and 2, then chapter 13, 12 to 13, and then chapter 13, 14 to 15. Mao ni siya ang mga chosen verses, but okay lang gihapon nga basahon ninyo as a point of your study or reading karon nga week, ang the whole chapter sa 13 and even onward. Para mahibawan ninyo, makita nato, unsay gusto ni Lord nga emphasize din when it comes sa point of the principle of firsts. So verse 1 and 2. Then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beasts, it is mine. So, ang word ni? Consecrate to me all the firstborn. Ingay mo katapad, firstborn. So the first principle is, firstborn must be consecrate, or in other words, must be sacrifice. Kung tanaw niyo sa other translation, the word there is sacrifice or being redeemed. So, ang firstborn must be sacrificed, meaning must be offered as a sacrifice. Kay Lord na nga word. Principle na ni Lord. Meaning, dili siya nag-require og last or tunga-tunga,
ang first. Tingnan mong katapat ang first. Many a times, mauni ang nawala sa ato. Pagdating kay Lord, salin. Atong aminon, before, that's our mindset. Pero this time, gibalik ta sa Ginoo sa iyang principle. Ngang pinakauna, para gyud na sa atong Ginoo. The first born must be sacrificed. You know what? Very important. Kung imong ipadayon sa pagbasa dito sa verse 12 to 13. Mag-proceed ta dito. Ayan. That you shall set apart to the Lord all that open the womb. That is every firstborn. Grabe, gibalik na po niya. Importante gid kay Lord ang firstborn. That comes from an animal which you have, the males shall be the Lord's. Firstborn again. Verse number 13. But every firstborn of a donkey, listen to this. Makita niyo din ang kalainan, and praise God, I made a study on this and I begin to understand the revelation upon this verse. But every firstborn of the donkey, you shall redeem with a lamb. Unsay kalainan sa donkey o galam? Ato nang hisgutan. Susunod. And if you will not redeem it, then you shall break its neck. Can you imagine that? Kung dili daw ka willing nga imo na siyang i-sacrifice or imong i-offer, then mawala na siya nimo. Kaya nga naman, i-break man nimo neck, mamatay man na. So na ba ta? Gasuruhay ba ta ni ini? So sa ato pa, tanan nga firstborn, tanan nga number one o una, nga dili nimo i-offer kay Lord, mawara na nimo. Bisag unsa pa na nimo amping. I pray nga na ni sa revelation sa ato today so that dadon ta ni Lord sa atong next level of understanding when it comes sa atong sacrifice, atong offering. Next, then you shall break its neck, and all the firstborn of man among your sons you shall redeem. So ang word ini is redeemed. Unsay kalainan sa donkey o galam? Ang donkey, according sa Jewish custom, mao ni sila ang mga hayop nga mga unclean. Donkey. Unsa man ning lamb, mao ni ang hayop nga clean. That's why every time nga mag-offer sila, ang requirement is lamb. Dili donkey. Nga naman, ang lamb, mao na siya ang mag-cleanse, kay clean man siya sa unclean. Kung atong idiritso para magkaroon tag application, mao kini. Jesus Christ is the Lamb of Jesus Christ is the Lamb of everybody. Jesus Christ is the Lamb of dapat makita nato na siya nga picture para magkaroon siya revelation sa imo. Then, ingon ang Bible, ang tanan nakasala. Amen. Walay exempted. Even ang newly born babe, bagong gipanganak, na siya gitawag na inherited sin. Tama? Ingnan mo yung katapat, tanan nakasala. Busa kung imong i-receive na nga revelation and truth, kay ang tanan man nakasala, ang tanan gikinahanglan ma-redeem. O kinsa man ang mag-redeem, ang lamb, o kinsa ang lamb nga gipadala sa ato. Yan. So gusto na ko makita na nato una, para the more nimo ma-appreciate, I need the lamb, I need Jesus. And the sacrifice that Jesus has given me is not an ordinary sacrifice, because without that sacrifice, magpabilin ko nga unclean. And the Bible said, walay unclean nga makasulod sa gingharian sa Diyos. I don't know kung paano ni siya mag-abot sa imo, but by the grace of God, ako lang na siyang i-share, and let the Holy Spirit mag-reveal ni sa imo so that magkaroon kag more nga connection, more nga commitment, more ni mo nga ma-realize nga, Lord, dili man day ordinaryo lang ni nga life. Grabe man day ni siya. Something man day, Lord, nga akong tipigan. That's why when there's a challenge for a commitment, Lord, dili na ako na i-despise. I need to commit because mao day ni siya akong right response to my real situation. That's why very important ang firstborn.
That's why si Jesus is the firstborn among the dead, ingon pa ang Bible. And Jesus is the only lamb that God has given para i-redeem kita. That's why when the Lord challenged us, He challenged niya about the first. That is not a challenge for the sake of challenge, but something that will bring real blessing when you obey to sacrifice the first. Amen? So kini siya nga study nato, gusto na ako makita ninyo nga si Lord ay ang una niya nga principle is that the firstborn must be sacrificed, must be given, or must be redeemed. Nga naman, very important kay Lord ang first. That's why, para ma-safeguard ang first, mauna siyang imong i-offer sa iya, and the rest, mahimo siyang holy. Dili si Lord mudawat og salin. Dili siya mudawat og kini na lang Lord. Wala na magilain Lord. Mao na lang ni Lord. No. Ang iyang requirement, kung akong gamitan ng word, is all about the first. The firstborn. O kasagaran ang firstborn, ang first, mao na siyang pinaka-precious para sa imo. Unsa man na siya? Unang trabaho, unang negosyo, unang anak, una tanan, grabe na. Of course, di nakapwede nga unang asawa, kaya napa ikaduha, wala na. The only lang na pag-asawa ng hisgutan. So, meaning ka na sa tanan, pag i-offer ni mo the rest, mahimo na siyang balaan according kung atong study, ato paging basahon ka na siya. I like us to have a revelation on this so that the moment mag-respond kita in giving, you will give not just the salin, but you will give the firsts. That is the revelation here. Kung naanad mga kaniadto nga imong ginahatag, kato na lang, oy mag-offering na day. Ay salamat, may na lang yun, ay sobra. Grabe, nagpasalamat pa. Sa tinuod mo man ang atong kinaya kaniadto nga ginaayos nato karon by the grace of the Lord, kay gusto ni Lord muangat ang imong kinabuhi. O kaba mo, si Satan, alisto na siya, maghunghong nimo. Grabe nang inyong simbahan, pangwartahan may hinuon ka. Imbis nga ikaw pa'y nanginahanglan, ikaw pa'y gipangwartahan, honghong sa demonyo na. Kaya kasagaran gyud nga honghong sa demonyo sa imo sa kwarta na. No? Pero pag-abot sa i-offer nimo imong anak, i-dedicate nimo, walay problema, di mo ngong satang sa nimo, kay anak man na nimo, i-offer nimo, ihalad nimo. Anyway, imo mo nang iuli gyapon, human nimo ihalad diri, di ba? Kay wa pa ko kita sa ginikanan, I don't know kung mahitabo karong 2024 nga pastor akong ihalad niya akong anak. Amo ba dali ihalad diri. Unya pag humanlag halad diri ilan ang biyaan, muli na silang duha nagtiayon. Inyong anak, pastor, amo na nang gihalad. O di ba sakyanan, pastor, first namo nga sakyanan ni pastor. Amo ning ihalad pastor sa imo. Ampoy pastor kay amo ning ihalad. And then pag human og ampo, pastor yang yawi pastor. Unsa man ni? First manggo namo na pastor, amo nang ihalad, ibilin namo na diha. Wala pa no? Pero I pray nga na mahitabo na karong a year. Oh. Siguro ang di lang sa ako magampog 4 wheels, bike lang sa bike. May man tong bike ihalad kay murag di kay sakit ba. But the principle is all about the first. Did you learn a lesson here? And the moment sold out imong heart, I believe no arguments. Why? You are believing, you are adhering, you are receiving the revelation from the Word of God. Kinsa ang atong model? Wala nilain. Ayan ang pagpaliyo. Ang atong God. The only precious, blemish, holy offering iyang gi-offer. The Lamb of God to take away the sins of the world. Apilta ni Ana. Karon pag-abot sa ato principle, dilita, o yun sa manday ni, bias kita rin nagdawat, niya di po muhatag. And I pray nga magkaroon siya og manifestation sa imong life and your life will never be the same again. Amen? Hallelujah. Amen to that. Then what to sa verse 14 and 15 to finish the verse. So it shall be when your sons ask you in time to come, saying,
What is this? Unsa man ni tabo? Ang ginikanan, every time na first, ilang ihalad. Di ang mga anak na tingala, Papa, tanan nga na bag-o una, imong ginahalad. Kasi ang picture before is that, ang ilang kasagaran gyud nga pangitaan is kanang shepherd, mga shepherd sila, meaning mga karniro. Tanan nga ipanganak nga una, ihalad nila. Paano ihalad? Patayon man na. Dunggabon, patayon, agas ang dugo. Tanan. Di ang mga anak, natingala sila. So, ingon din niya ang word, so it shall be when your sons ask you in time to come saying, what is this? That you shall say to him, by the strength of hand, the Lord brought us out of Egypt, out of the house of bondage. Verse number 15. And it came to pass when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and of the firstborn of the beast. Therefore I sacrificed to the Lord all males that opened the womb, but all the firstborn of my sons I redeemed. It might be dili makasabot ang mga tao sa imo kay naghalad ka kay Lord. The best ang imong gihalad. Unsa lamang imong tubag? Because of the mighty hand of God upon me. Because sa grabe nga gibuhat ni Lord sa ako, kulang pa ni, pero this is the best that I can give. Og mao nang kasagaran nga bantayan nimo sa imong mga minahal sa kinabuhi nga wa panangalagad sa Ginoo, mga kaila barkada nimo nga wa nangalagad sa Ginoo. Grabe ka sold out nag-serve kay Lord. Naunsa naman ka? Wa naman kay time sa atong outing. Importante kay na atong reunion Sunday na alas 8 dapat didto ta sa reunion. Nganong wa man ka didto? Naunsa naman ka? And you will tell them, because of the mighty hand of God upon me, that He brought me out of bondage, now I am living with freedom, then I will serve Him. I pray na mauna ang atong manifestation karon nga year. Sa imong mga loved ones, naghatag ka, grabe ang imong paghatag, grabe madugo ang imong gihatag, gikantsawan ka, naunsa naman ka. Anong nga naman kadako ang imong offering, ang imong tubag, because of the Lord's hand so mighty in me. Kulang pa ni sa iyang gibuhat sa ako. I pray na mao nang ato mga tubag. Pero pag wala ka na founded sa word, mura kag nahimasmasan, tuod no, naunsa naman yung tuod? Okay, wala, nibalik sa dati. So I pray as we pray together this morning. So inay mong katapad, the firstborn must be sacrificed or redeemed. Number 2, isulat ninyo kini nga principle. The first fruit must be offered. Inay mong katapad, the first fruit must be offered. Say it again, the first fruit must be offered. Oh, kung dili ka makasulti, murag alanganin gikani mubuhat ba? Kaya ang tanan nga imong action nagsugod sa imong deklarasyon. Everybody, can you declare this? Ready, go. That's a prophetic declaration. If you cannot say it, you cannot do it. It's not all about your thinking lang, but it's all about putting it into action. After all, kanang panalangin nga naa sa imo kinsa ang source. I repeat, para makatubag ka. After all, kanang panalangin nga naa sa imo kinsa ang source. Yan, at least klaro. Kay base isipon, ako maninggi paningkamutan, pastor. Grabing overtime na ako ani. The moment mag-claim ka ni ana, maglisod gid kagahatag. Sa tinuod lang. Kay feeling nimo gihaguan ko ni. Grabe, pawis, dugo, nagsagol para na makuha ang first fruit. Naunsa naman hinuon ron. Pag dili na ma-resolve sa imo igsoon, I tell you, bisag unsaon pa nimo, maglisod gid ka sa pag-release. But the moment resolve imong heart, after all, Lord, walay ako. After all, unsa man lang ko. After all, wala gid Lord. Kuhaan ko nimo ginhawala na ko, Lord. After all, Lord, imo ang tanan. So when you
have this principle, I will be willing, Lord, to release. Can I hear an amen to that? By the grace of God, kami ni Pastora this year, hapit lang, may nalang kay wagid na hurot, pero hapit yun. All of our bank accounts, hapit yun na mo na hurot when we decided the amount of our first fruit. Wala na ko na, after all, naabalay ta anak kaniya, tuwa man. Nya karon kay require na sa ato, ako mani wala. Kaya pag-decide na mo, pila man ato karon. Increase na ato, kay last year, yan, increase, o sige, o pila man, una ato na. By the grace of God. Wala ko nagsultian ni para magpasigarbo ninyo, but by the grace of God. After all, walay amo. Kung napay prompting, hatag, walay may amo. And we offer it joyfully with my kids. Upat mi, nangadto dito, nagpa-pray mi, nagpa-declare mi sa atong man of God. After all. So the first fruit must be offered. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Are we learning? Amen. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Say the word all. Na increase. No? So this is the word of God. And then verse number 10. Sow your barn. This is the result. Sow your barn. Dungan na to, ready, go. So your barn will be filled with plenty and your vats with overflow with. Oh. Lord, those who declare, they will come to reality. Kato lang nag-declare, Lord. Lord, walay labot tong wala nag-declare, Lord. I declare this morning. But if you declare and you believe, something will take place, will happen to you. You know, unsa ka powerful ng declaration? When you declare, you believe. Because when you just keep silent, you don't believe. Maglisod mga ni kapag open sa imong mouth, samot na mahinon pag open sa imong hand. Kaya ang tanan mag-start sa mindset, padulong sa kasing-kasing, and the Bible said, from the abundance of the heart, the mouth will speak and declare. So very important, igsoon. Gusto na ako maging responsive kita niini because sometimes ako nag-isip tang anong mag-declare man ko ako maglisod man gani ko. No. Kaya bitaw magsugod ka sa declaration because that is faith. Balikan na tong verse 9. Dunganan na to sa pagbasa. Ready, 1 to go. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Verse 10. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with. If you believe, clap your hands. Because of the word of the Lord, just respond. Igsoon. There's something na naging nabuksan karon when you begin to open your heart. So what's the number 2 principle? That the first fruit must be offered. Very important na kay Lord. That's why nangandam ta. That's why naghimo tag schedule para mapangandaman nimo. Kamo mo ang mga wise nga disciple, October pa lang last year nangandam na. Mga wise na nga desisyon. Pagabot sa December katuman nagtrabaho, mga empleyado, kabalo sila mo tipig, uy nay bonus, nay 13 month, uy ano, pang first fruit. Di sila naglisod. Kabamon sa accusation sa mga tagagawas nga wala nagahimo ani. Naunsa naman inyong simbahan, gi-require mag first fruit whole month sa inyong salary, whole month sa inyong income sa January, inyong i-first fruit. Unya, magutman mo ana. Mo na ilang accusation. Magutman ka kung wa ka nangandam. Magbagulbol imong kasing-kasing kung out of emotion ka lang. Basi mo hatag ka nga, Lord, nagbagiyad mi unya, Lord. Pero amo lang, grabe, murag napugos ka. Kabao kung naa si Lord, moingon si Lord nga, anak, ayaw na lang naihatag, iulit na lang na. Dili right imong heart. May lang kayo, dili si Lord nga anak. That's why if you are wise enough, then nag-journey ka of wisdom. Say the word wisdom. Og nasayog kitang tanan, nga ang pinakanindot nga feeling, kanang makahatag ka. Sayod ta ni anak.
Kanang feeling sa nakadawat, small portion lang. Ay, salamat nakadawat ko. Hurot na dayon. Wala na po. Kinsa na po kayo muhatag. Sugod na po siya bagulbol. Kinsa na po kayo muhatag. Unta, tandugon siya nang muhatag sa ako. Gihatagan na sa ka, lipay na po. Pero kinsa na po kayo muhatag. Antod one day, wala na muhatag niya. Kaya nga naman, nagsige na lang. Ang tawag niya, makililimos. Wala pa ko nakakita og makililimos nga na milyonaryo. Kamo nakakita na mo? Makililimos na milyonaryo? Kaya kung tinuod na tanang badyaw, na milyonaryo na. Kamo mo, kinsa ang mga nagdato? Katong manggihatagon. So mamili ka. Makililimos ka o manggihatagon ka? Sige, decide. Amen? Wisdom ni siya, gikan sa word ni Lord. Pero of course, magsugod ang tanan sa imong dedication sa imong life. Offer your life, ingon ang Bible, as a living sacrifice. Nice story di sa Bible actually, na gusto na ako tanawon. Story kini ni Abel o ni Cain. Genesis chapter 4, verse 3, 4, and 5. Tanaw nato ning story nila. Unsay nakalainan. Nganong ang ending ani, patay man. Ang ending aning istorya, grabe si Abel. Gipatay niya si Cain. Iyang igsuon. Unsay hinungdan? Offering. Grabe gid ning offering, no? Tanaw nato, verse number 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering. See the word an offering. Ayan ha, offering na ang iyang gibrought. Of the fruit of the ground to the Lord. Uy, nindot. Nagdala si Cain og offering niya sa bunga sa iyang gihaguan. Fruit of the ground. Verse number 4. Abel also, mao na iyang brother, brought of the firstborn of his flock and of their fat. Firstborn na tambok pagyod. Grabe. And the Lord respected. Kabo mo sa ibot sa respected? Accepted. Admitted Abel and his offering. But pagabot sa verse 5, mao ni ang giingon, but he did not respect or receive or accepted Cain and his offering. So unsay nitabo kay Cain? And Cain was very angry, and his countenance fell. Nadaot siya. Kung imong tanawon, Pastor, asa may sayop adto? Nag-offering man pod si Cain. Where in fact, ang iyang offering gikan sa iyang hinaguan. Naghatag man pod si Cain. Unsay kalainan sa ilang offering? Nakita niyo yung kalainan? Cain just give an offering, but Abel give the firstborn. This is the word of God. Ato ning isipon. Pamalandungan nato ni. Hangtod nga dili ka mag-resolve unang-una to give your firsts. Na-sequence na eh. When you give your first fruit, unang-una dapat katong firsts. Ikaduha, the bests. Ikatulo, katong the chief or given every increase. Ngunang sequence eh. And then ikaw upat is given by faith. Mga igsoon, mga disciples, mga itag revelation ani kay Lord. February 4, we'll be giving our first fruit offering. Make sure na first na nimo. Siguraduha. Dili mi mag-judge. Wala mi sa capacity na as pastor nga mag-judge sa inyo, no. Dili judge. So, dili mi mag-condemn whatsoever. Whatever inyong dadon diri sa February 4, we will pray and declare that blessing of the Lord. But again, it is the Lord who will release the blessing. Dili kami.
Mahimo lang ming mouthpiece ni Lord. Mag-declare lang mi in prayer. Ato nang i-wave kay Lord as an offering. But only the Lord knows if it is the best, it is the first. So I challenge you this morning, adhere the word of God. Kay dili ko gusto nga mapariha ang atong response sa respond ni Abel. Ni Cain, sorry. Nga sa ending, sa verse 5, ingon siya, nasuko siya. Cain was very angry. Pwede di ay ka mag-offering, ang ending, masuko ka? Pwede. Kana kung nag-offering ka nga wrong motive. Unsa man mga attitude nato sa offering? Mag-offering ko. Pero kinahanglan kini nga offering, ipalit ni pastor og sin sa simbahan. Mo ni akong seed assignment. Pag-offering ni mo, wa man gipalit ni pastor og sin, siminto man ang gipalit. Nasuko. Niadtog simbahan, pastor. Akong offering ba? Ay, mga kaliwat ni Cain. Similar story in the past, traditional way of doing the ministry. When you give the first and the best, let it die. Let it die. And the moment na kaniya ang attitude, excited ka. Nga naman, walay gi-offer nato kay Lord nga namatay nga dili niya banhawon sa iyahang pamaagi. Did you learn this one? I pray na this morning magkaroon ng revelation sa ato again. Kay very important nga story sa Bible. Og mao nang first murder recorded in the Bible. First murder. Grabe, brother. Kung inyong basahon ng mga next verse, naglantugi na siya sa Ginoo. Ano nga kumayong pasangin lang, Lord? Kinsa man day, duhara mo yung tao sa kalibutan. Duhara man sila to time. Kinsa man day mo patay. So on and so forth. But this is the results. So again, let's declare point number 2, principle. The firstborn must be offered. Let it be. Again, declare. The firstborn must be offered. Number 3 and the last. The tithe must be brought. Ang mga ikanapulo, dadon. Dili i-give, dadon. Kay mo man ang verse sa Bible, bring. Dili man just give. No, bring. Meaning ikaw mismo. Kasi ikaw ang pinakauna. Ikaw ang una nga tithe. Ikaw. Ikaw ang unang halad. Okay lang sa atong mga onliners, mga lagyo sila. Pastor, Gcash, Pastor, among tithes. Okay na. Kaysa mga mo, grabe, gikan ng laing nasod. Dadain na rin mong offering. Gikan laing nasod. Ako, wag pamasahe. Okay lang. Pero they understand that. Pero what I'm trying to declare this morning is, kasi ang pinakauna, pinaka-the best nga magdala, ikaw mismo. And you will receive the first-hand declaration of the blessing of the Lord when you brought it upon the temple of the Lord. Can I hear an amen to that? Leviticus chapter 27 verse 30. Mao kana unsang giingon sa word ni Lord diha sa Leviticus 27 verse 30. And all the tithe of the land, ingay mo katapad, all. Whether of the seed of the land or by the fruit of the tree, is the Lord's. Ingna is the Lord's. It is holy to the Lord. Sa atong journey igsoon, wala ta naghimo og mga practice nato, actions nato without the solid foundation of the word. Others may say, unsa man yung teaching diha, unsa man ang doktrina diha, this is not a doctrine. This is the word of the Lord. Ngayon, Pastor, Old Testament man na, the whole Bible is the Word of God. All Scripture is the Word, is God-breathed. Beneficial siya sa ato the moment we adhere the principle. That's why ato ning i-action, iput nato ni, action na nato ni sa atong mga kagalingon so that atong ma-experience ang beauty of this life. Because mauni ang kabilin-bilinan nga pakigsabot sa Ginoo batok sa iyang mga covenant people. Kinsa man yang covenant people? The Israel.
Now that covenant has been extended to us, the Gentiles, for the sake of theology study here. Because in Galatians 3:13, pinaagi sa seed of Abraham, kita mismo nga di ta mga Hudiyo, na abtan kita ani nga grace. So that we may also follow the principle of God. Walay mawala nimo, madugangan pa ka, mapanalanginan ka pa. Kanayan, amen. Kaya ayaw pag-isip nga nakuhaan ka. Ayaw pag-isip niya na kayang tinuod, wa manggi dapat nga makuhaan sa imo. Kay after all, wa manggi po imo. Nganong gikuhaan man ko nimo? Ngano na day imo? Wa may imo. Wa may ato, gyud sa tinuod lang. Salamat sa Ginoo nga gipiyal niya sa ato so that mahimo kang channel of blessing. Amen. Balikan nato atong paborito nga journey sa giving, Malakay chapter 3, verse 10, 11, and 12. Kung balikan nimo gikan sa verse 6, grabe, kawat ang gisgutan diha, gikawatan ko ninyo, ingon ang Lord. I remember sa usa ka story sa pastor nga kini nga pastor, grabe ang iyang teaching about sa tithing, dako na kay iyang ministry, grabe siya pag-abot diha, dili niya pwede i-compromise. Ina siya anak nga mga babae. One day gusto na magminyo ang iyang anak nga babae. Kay na in love na, tama na ang edad, nakagraduate na, nakatrabaho na, so nananghid na. So ingon sa papa, pwede ba na ako makita ng lalaki nga nag-interest sa imo nga pangasawon ka? Yeah, oh daddy, kasi noble ang ilang kuan, ang iyang plano. Then pag meet sa pastor sa katong lalaki nga magigasawa sa babae nga una niyang pangutana, tither ka ba? Grabe sa tanan nga pangutana, katuregi pangutana sa papa. Di nagtingala ang lalaki nga nung mao gipangutana nga tither ka ba? So gi-explain sa pastor nga naman ingon siya, kung ang gamay nga butang dili ka kabalo mo handle, maglisod kag handle sa akong anak. Kay kung sa gamay nga butang kana kwarta nangawat ka, kawatan nimo ang akong anak. Mao man ang gingon sa Malakay. Gikawatan ko ninyo sa asaman, tithes and offering. So ang tao day nga wala nag-tithes, kawatan. Ay ligian nimo katapat kay gibag-o na ni Lord. No. Dili na siya kawatan. That is the word of God. Salamat sa restoration, salamat sa redemption. Pakpakan nato si Lord ni ana. Kay dili ka na ingana. O ayaw na pagbalik ni ana. Amen. So ingon ang Bible, no, dito na sa verse 10, dito na ta, kay humana ko ana nag-emphasize. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me on this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out. See the word pour out. Grabe, i-pour out, iyabo, ibubo. Kita na magpanlangin, iyabo? Wala pa. Tulo ra gyud taon ato. Asa may panalangin? Uy, nitulo. Grabe. Talagsa pa gyud. Hulat na po og pila ka semana, na napoy tulo. Ana ra gyud ang ato. Dinhi iyabo, i-pour out. Unsay resulta sa pag-pour out? Ingon ang word ni Lord, so much blessing. Say the word, so much blessing. That there will not be room enough to store it. You need revelation from this. We need revelation from this. Igsoon. Verse 11, atong ipadayon. I will prevent, this is the declaration of the Lord, I will prevent beasts from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Kaba mo paano ni siya mahitabo? When you become consistent, say the word consistent. Ang uban ng God, one time ra nag-tithes, unya may nga, nag-tithes na ba ako? Tanaw na ako, maayos akong ani karon. Nag-tithes na ba ako? Kano sa man, niaging tuig. Grabe niya, nagkukuig pa ito imong tithes. Ang journey is consistent. Why? Even ang imong tithes, sulayan na demonyo. Sulayan ang imong pagtuo. Si Lord, dili mo sulay ni mo. Ikaw hinoon ang gihagit ni Lord. Test me on this. Yan na hinoon ni hagit ni mo. Wala si Lord, I will test you on that. Wala po siya na ingon ni ana. Ang problema gyud sa kadaghanan sa ato, naghimo aning action pero inconsistent dito si Satan mosulod.
sa imong inconsistency. Labi na gyud kung nay kwarta karon, oy naka-tights. Oy gamay mang kwarta di sa tamag tights. Inconsistent. Unsa may kalainan sa imong tithing sa dako imong kwarta o gamay imong kwarta? Dili man ka mawad-an kay ang gipangayo 10% raman, di man 100%. So naga-teach ko sa ato diri kay mao ni atong breakthrough. When it comes sa finances, mao na ni ang tubag sa atong mga prayer that even kami nagpray, Lord, ganina sa prayer, grabe ang prayer di kami nag-lead sa Lord, walay, no one is left behind, Lord, sa among journey. Grabe kanindot nga prayer na, and I say, Amen. Ang amin ko ni ana nga prayer. Alangan ang uban lang mag-enjoy, ang uban, may pa sila, sana all. Pero parehas ta, naata di sa atong pamilya, nagsana all ka lang kanunay, may pa sila nag-ice cream. Pati ice cream mo sa'yo, di nakakapalit yun. Makita ka nag-ice cream, may pa sila nag-ice cream. Nada, bitaw, magsimba, na ice cream diya, no? Grabe. Pangayo rin yung tights ng nagpaligya ice cream diya. Nagduda na ko na niya ba? Dako na kayo nisag bayro nun sa ato. Di pag naog mo, sana all nag-ice cream. Ay, nga ba nag-ice cream? Ikaw wala na kay kapalit. Iwat awas sa mga other things. Igsoon, let's journey together. Can I hear an amen? Nagsakay ta sa barko, parihas ta tanan diri. Alam nga naman, nagsakay ka barko niya, wala ka na appeal. Pero, doon na tay action to take. Kining tulo ka principle karon na buntag, very powerful ni Igsoon. This is the principle of God. Verse number 12, atong ipadayon to close this. Then all the nations, hallelujah. Say the word, all the nations. Kinsa man ang nations, mga tao na. Di lang kay nasod sa Japan, dili lang tumao. Moabot ta dito. Pero ang nations diya tao na, all the nations around you will call you blessed. For yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. If you believe this, clap your hands. Thank you, Lord. Portion ni mo na Igsoon. Pag kanindot ka di mo, madungog di mo, wow, kanindot sa imong kinawa, blessed na blessed kay ko sa imo ba? Hallelujah. Pwede pa utang, lahin na nga storya. Pag imo rin kung giyaga-yagaan tingali, lug-ulugan, para lang gid ka makautang na ako, lahin na nga level. Pero dapat ka na mag-manifest sa imo. Kay design na ni Lord para natong tanan. Are we learning this morning? Na ako'y gisulat din akong gisulti na kagina. God is not legalistic, but He is in a relationship. No? But He is into relationship. Dili legalistic si Lord. Mo na nga kung dagan magi sa ato diri, wala man gid nakahimo na niini in the past, tapos feeling nimo guilty kay ka, grabe Lord, ana. Paano ko makabawi, Lord? Mo dai na imong pangutana. Start it now. Parehas sa mga nag-journey sa fasting, di ba? Nag-journey ta karon sa 40 days fasting. Ang uban, the other day lang sila nag-join. Join. Balag wala ka nakasugod sa day 1. Pero gi-convict ka ni Lord, mag-join ka sa fasting, join. As long as the Lord has convicted you to join, join. And then connect na itong mga naghimo na para magiyahan ka. By the way, ako na ning gi-announce, pero akong isulti gihapon, ang tanan nga nag-fasting sa 40 days, mag-end tang tanan sa February 10. Bisan pag ugma pa ka magsugod, end ka sa February 10. Okay? That is for our corporate. Ini pastor, sayang pastor, 21 gina akong gicommit. Ibuhatan na, sunod bulan. Pero as far as our journey together as a church is concerned, tanan nga nag-join sa 40 days prayer and fasting, mag-end ta sa February 10. Amen? The same this principle. Wala ka naka-tithes, wala ka naging faithful, wala ka naghatag first fruit, wala ka best nimo kay Lord in the past, start it this month. Ayaw na to bayari itong mga utang nimo kay Lord tunay agi di nimo to mabayaran. Ang gusto ni Lord karon ang tinud-anay nimo nga pagtugyan og pag-ingon, Lord, by your grace I will start. Amen. Ayaw na mag-make promise kay Lord.
Grabe tao sa'yo mag-promise kay Lord. Napatay mga style without kanito, inig-offering nato. Lord, wa man ko ikahatag karon Lord kinilasang papel Ginoo, ibutan nako ning amount diri Lord. Mao ning gusto na akong i-offering Lord. Papel ra gid in taon. Nahuman na lang ang tuig, ang papel nagpabilig yung papel. Ngano man si Satan ni atake sa imong offering na wala na plano. Parehara na sa nangutang, bayaran talaga ka. Napagaw na lang ang nangningil nimo, wa gid ka kabayad. Ngano man wrong ang imong motivation, wala nimo na plastar. Ayaw na buhata kay Lord. The Lord knows your capacity. Amen. So ang ending ani conclusion, Exodus 13, 14 and 15. Mao ni ang conclusion. Sa imong pag-practice to give your firstborn, to sacrifice your firstborn, to give your first fruit, and to give your tithes, mao ni ang reason. Kaya ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, ang tinuod nga naluwas, ang tinuod nga nakadawat sa grasya sa Ginoo. Every time na imo akusar nimo, moingon ka sa ila, this is my personal witness. Wala ko naghimo ani kay nagsundog-sundog ko. Wala ko naghimo ani kay mao ni gitudlo ni pastor sa church. I receive my portion. Asa ra manggug ko before kung wala ko nagbalik sa tiilan sa Ginoo. Amen. Kabalo ka magdipinsa sa mga tao nga mag-akusar nimo. Kay moadto ka sa Facebook karon giatake diha ang teaching sa first fruit. Pati tithes, grabe ang attacks diha. Kamo kinsay nagapaminaw kadtong wa nag first fruit ug wa ganahi mag-tithes. Silang ganahan maminaw, tama no? Tama no? Oy tama ginang iya haba. Ang tinuod sa sinugdan di gid ka ganahan ug wa gid ka plano nga mohatag. Mo na nga nangita kag teaching nga mo follow up sa imong gusto sa sulod. Ingna imong katapa dili na ikaw ha. Amen. I rebuke that spirit. Kay kung dili na nimo i-practice, magpabilin ka sa imong sitwasyon. Magsana all na lang ka sa uban nga nisutoy na sila, magsana all na lang ka. Karon murag dili pa halata, ay pare-pareha man mi, nagbaktas, pare-pareha sa mi. One day matingala ka, hoy, ibang klase na ni, ay, matingala na lang ka. Wala nang sana all. Nabili na gyud ka. Kay nga naman, surely you will go to your next higher level. When you practice God's principle. That's why when you come to us and magpa-pray mo sa inyong offering, we just only pray, but it's the Lord who will vindicate that offering you gave. We just take our part as your prophet and declare, Lord, blessing, Lord, will flow. But it is the Lord who will decide to bless you or not. It is the Lord. But I believe that God is a God of blessing. Therefore, He will honor whatever offering that you gave to Him, especially when you give it the best. Shall we all stand? Begin now to reflect on this, Exoon. Hinaot ko nga dili ni siya pabalik-balik nga murag kuha na lang, saba na lang nga tulungon sa imong dalunggan. Pero kung ikaw karon na convicted anang message and then maghimo kag commitment kay Lord, then do it right now as you adhere the Word of God, the principle of God. Kung ako ganiya, gitawag na ako ang mga young people. Kaya young people, ang sekreto ninyo nga magmalambuon mo, seek God first. Seek God first, young people. Ayaw mo pag-una-una kay Lord, seek God first. Do the principle of the Lord. Ginikanan, unsay gusto ninyo mahitabo sa inyong pamilya, seek God first. Honor the Lord in your family. Na mo'y problema, hold hands, pray together, and declare God's presence. Ayaw mo maglalis sa inyong problema. Ayaw mo pinahikaw manggod, mamugding mong gihimo, ikaw, ayaw na. Just go to God and say, Lord, forgive us, Lord, have mercy, Ginoo, kaluy mi, Ginoo. Lord, nakasayop mi, nagkamali mi, Lord, sa among mga desisyon. Lord, have mercy. Dapat ka na ang atong aksyon, dili na ta magbahay, magbasol pa kinsa nga nagsala. Because God is a merciful God. You know what, I have developed the message about the mercy of God, and by the grace of God, ako nang i-share sa inyo because, wow, Lord, grabe imong mercy, Ginoo. Because of your mercy, Lord, we are not consumed. Because of your mercy, Lord, we are not judged. Grabe, wala minimo gi-judge, Lord.
Mercy ni mo na, Lord. And this morning, mag-respond ta. Bow down your head, please. Bow down your head and close your eyes and begin to make a personal prayer ni mo kay Lord. Kini sa area gyud ni sa life nato igsoon, the principle of the firsts. The principle of the first. Come on. Duko ang imong ulo, ipiyong imong mata. Pakikistorya sa Ginoo. Kung nagkamali ka, nagkulang ka nining area, just simply confess and say, Lord, have mercy, O God, and let your grace flow. According to your word, Lord, we will listen, we will adhere, Lord, we will respond. Kung kamo managtiayon, just invite the Lord, just invite the Lord. Kana lang yun igsoon, walay lain, just invite the Lord. After all, nakahibalo si Lord sa imong dreams. Imong aspirations, nahibalo si Lord. And this morning, igsoon, the grace of God is here among us. The grace of God. For those of you right now, diya sa inyong gitindugan na gusto gid ka maghimo og radical nga move nimo kay Lord nga, Lord, karong nga year, Ginoo, I will be faithful to follow this principle, Lord, this year, O Lord God. If that is your prayer, na nagpray ka niya na samtang nagtindog ka, I'll invite you to come to the altar. I'll invite you to come to the altar. One way nga naa ka diha nagtindog, nagpray. Another way nga niya ka din nag-anhi because this is an altar call. The Lord will meet you here. The Lord will meet you here, Exxon. I pray that this morning. I sympathize with you, whatever na kay financial trouble, I sympathize with you. But I tell you as tao, I cannot do anything but to give you the principle. I cannot give you money to satisfy your need, but I can give you, by the grace of God, destiny. I can give you your future. Sige, bow down your head and begin to open your mouth and commit to the Lord. Katong nanganhi dinhi panalanginan mo sa Ginoo. Karon pa lamang daan ka ng action ninyo. Yung ka, Lord, willing me, Lord, willing ko, Lord, ni ako, Lord, have mercy, Ginoo. Ikaw ang akong provision, Lord, ikaw ang akong blessing. Lord, the Spirit kay mi, Ginoo, sa church. Limited me, Lord, sa among kahibalo, but we just come to you this morning, God, and say, have mercy, Ginoo. Ang blessing, Ginoo, nga mong gikinahanglan, Lord, usay, Lord, lisod ka na, maglisod mi, lisod na mo, ginagukod na mo, Lord, pero dili man na mo imong gusto. Gusto ni mo, Lord, na magmagnet lang sa among blessing when we know and practice the principle. The principle of firstborn, the principle of giving our first fruit, the principle of giving our tithes. Lord, kining tanan, Lord God, na ani sa imong word, sikreto ni mo ni Lord, nga gi-reveal sa amo para mahawas mi sa among kalisod, sa among struggle. Especially when it comes to money matters, you know. And right now, we break, Lord God, any financial trouble sa imong mga anak. We break that right now by the power of your name and by the blood of Jesus. Everyone nga nag-commit, Ginoo, Lord, still yuhi kini nga commitment, Lord. Lord, in the name of Jesus, walay amo, Ginoo, but everything nga imong gipiyal sa amo, Lord God, is our opportunity, Lord, nga amo ning ibalik sa imo in thanksgiving, because we know, Father, that there is blessing when we release and when we adhere the principle according to your word, O Lord. And this morning, God, bless everyone who have come to this altar. Lord, may your hands will touch their head, their heart, O Lord, in Jesus' name. Lord, may they find, O God, Lord, ang opportunity sa ilang trabaho, opportunity sa ilang business, opportunity, Lord God, sa ilang mga gikitaan, Ginoo. Wala na ilabot ang demonyo nga magkawat, Ginoo, sa ilang mga kinitaan, Lord. In Jesus' name, walay mga evil men, Lord, na moabot kanila para kuhaon ang ilang kinitaan, because this money, this talent, these resources belongs to you, Lord God. Therefore, when we offer the best, when we offer the first, everything is holy, everything is protected according to your word, Lord, because you will prevent beasts to devour everything nga imong gihatag sa amo. Lord, we claim that word right now, and we receive that by faith right now. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Come on, clap your hands in celebration. Clap your hands, all ye people. Shout 3 times, Jesus. 1 to go. Jesus! 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 Praise Him. Come on, let's celebrate.